May question pa pala ako. Kasi mention mo, nagkakaroon ka ng mga sponsorship deals eh. Paano yung path mo nun, or paano yung take mo nun? Kasi honest reviewer ka. Ano yung mangyari? Kasi usually, pagka reviewer, may requirement. Kailangan, binayaran ka namin or binigyan namin sa yung gadget. Kailangan positive yung take eh. Ano yung approach mo doon pagdating sa mga ganong type of mga sponsor? Kasi kapag may sponsor, kailangan kang bayaran. Yung iba, kailangan kang bayaran kasi malaking company sila. So, ako ginagawa na, hindi ako kumukuha ng paid. Ang ginagawa ko, re-reviewin ko yung phone mo pero kailangan kong maglagay ng cons. Hindi lang puro positive yung lalagay ko. Pag may nakita ako, call out mo. Oo, sasabihin ko para mas maano yung brand. Kumbaga parang ayusin niya sa updates, ayusin niya yung camera, kung ano yung, 'di ba? Yung sa mga games naman, ayusin yung mga FPS, mga temperature, mga thermals. Pero yung iba kasi hindi na ako magsasabi ng pangalan. Wag mo naman. Yung si ano kasi. Uy! Wag mo akong tularan. Marami na ang galit na sponsor sa amin eh. Hindi, ganun. So, yung iba hindi na bumabalik. So, kapag ginawa ko na yung video na yun, okay lang. Sabi ko, wag na kayo magpa-review kung hindi nyo kailangan tanggapin yung ganitong take. Pero kung meron mga brands talaga na gustong-gusto nila yung mga honest kayo na gano'n. Yung iba, karamihan halos hindi. Kailangan mo sundin kung ano yung nasa embargo mo. May talking points talaga sila. May talking points. Yun yung ayaw ng mga ibang tech YouTuber na bibigyan kami kung anong sasabihin namin. Hindi namin kinukuha yun. Kasi hindi ko masabi yung gusto ko, yung kabalstugan ko dun sa video. Kasi channel ko yun eh. Diba? Kahit na tignan mo si Kong TV, may brand siya pero nakakapagmura siya, nakakapagano siya. 'Di ba? Siya 'yun eh. Kumbaga sa amin, kung lalapit ka sa akin, ako yung sundan mo, hindi ikaw. Ganun yung ano ko sa buhay. Channel ko 'to eh. Nakisuyo ka lang eh. 'Di ba? Kung bibigyan mo ako, swerte. Pero kung hindi mo rin tatanggapin kung ano yung sasabihin ko, wag na lang. Kaya sa mga brand dyan, kung magpapa-review kayo, wag na kayo magpa-review kung hindi kayo tatanggap ng mga cons galing sa mga tech YouTuber dito sa Pilipinas. Hopefully, sana ganyan lahat. Kaya hindi lahat nila yung mga kaya nga, pero sana nga ganyan lahat. Yun yung dito. Para mas ma-improve nila yung mga gadgets. Yeah. Kahit nga dun sa ibang kunwari yung sa akin hawak ako ng Poco, sinasabi ko yung cons dire-diretso, sabi ko may ganito ganyan, sinasabi ko as in talagang sa mismong harapan na yung mismong yung marketing head talaga nakausap ko sa personal. Kinakabampangan ko, di ako maintindihan pero boss pwede ni katsura na ako at makanyan papali yung cellphone mo, paltan mo itang software na, itang kernel na, pwedeng pa kanini ako. Hindi, kinausap ko siya about dun sa nakakuha, dun sa Genshin Impact kasi napaka-weird na nakuha ko dun sa isang phone nila. Ang Genshin Impact sa phone, makakuha ka ng 60. Sa iPhone naman, 120, diba? May mga iPhone na 120. So, ang weirdo, nakakuha ko sa phone nila ng 90. Which is, yung phone lang na yon yung nakuha ko talaga. Tapos sabi nila, glitch daw yon. Ayusin daw nila. Pinakita ko, may video ako sa tapos pinakita ko sa kanya. Sige, i-report namin yan. Tapos kinuha yung sinend ko sa kanya mismo yung nung time na yun. Sa Dubai yun. Kinausap ko sila. So, nakakuha ako ng 90 sa isang Android phones. Napaka-weirdo talaga. Nagulat din sila sa ganun. Budget phone ba yun? Or, kasi hindi, ano siya? Mid-range na phone. Mid-range. Okay. Poco F6. Poco Xiaomi. Yung FPS counter ba nila yung sa'yo o yung sa kanila yung ginagawa? Yung sa akin, accurate naman yung sa akin. Kaya ako siya binili. Kasi nakatry ako ng maraming counter talaga ng FPS na counter na hindi accurate. So yung sa akin, nung nakita ko, accurate to bilhin ko to. Binili ko na siya. Pinag-combine ko yun sa mga, meron kasing mga phone na may default. Integrated na FPS counter. Makikita mo lang, sobrang liit. Like yung Red Magic, merong ganun Red Magic na phone, Nubia, makikita mo, tapos pinagtabi ko sila, okay, accurate, tama. Kasi dun sa info ng isang phone, hindi mo makikita yan kapag dun sa lente ng ko. So, kailangan ko na makakuha ng FPS counter na adjustable yung size. Unlike sa, di ba, sa PC, di ba, meron talagang sa gilid, makikita mo talaga yung counter doon. Yung mga CPU, yung mga monitor mo may counter yun. Sobrang dami. Sa cellphone, sobrang hirap.
hindi ka makakita ng accurate talaga na kung hindi ka magbabayad. Tapos, hindi pa yon, magano ka pa. Yung settings dito, sobrang komplikado. Hindi lang basta-basta sa PC kasi download. Konting tweaks, okay na eh. Dito hindi. Kailangan mong iset yung developer option, kailangan ganito, ADB, something. So, yun. Kaya side load mo pa. Hindi na nahihirapan yung mga viewers ko sa akin. Ako na magpapakita ng counter nila. So, kapag nilaro nila, kung ano nakukuha ko, sino nakukuha nila. So, shout out po sa mga musunod. Let's go. Yes. Shout out po doon sa mga nag-lurk. Sila Agile1220, AJ111, Bicolani Gamer, Hampi Lumpi, Kuwa March. Salamat sa chat kanina, Lumina Louie. Si Mata Apocalypse, nandito rin. Salamat din kayo sa chat ni Nier24. Si Sir ni Ard, nag-chat din siya sa bagong follower na si Pickle Monster. Yes, baka magkamali ako.